Magandang araw po sa lahat. Katatapos pa lamang po natin sa paggunita ng Semana Santa. Iyan po ay ang pagpapakahirap ng ating Panginoon upang matubos ang pagkakasala ng sanlibutan. At upang tayo po ay makatugon sa hangarin ng Panginoon, ay maganda po na sundin, isagawa ang magagandang kaugalian o kultura ng lahi nating bilang isang Pilipino. At yan po yung pagsasabi ng po or upo. Yan pong pagmamano sa mga nakakatanda sa atin. Yung pong tayo ay madasalin. Yang pagmamahal sa magulang, lalo na sa panahon ng katandaan. Pagsunod sa kanilang mga tagubilin. Paggalang sa matatanda. Yan pong family bonding. Lalo na po kung may mga okasyon. Yan pong pagtanaw ng utang na loob. Paggamit ng magagalang na pagtawag. Halimbawa po tulad ng ate, kuya, bunso, tita, tiya, tito. At yung isa pa rin po na magandang kaugalian o kultura nating mga Pilipino, yung po bang bayanihan. Nung una, ang pinakikita po diyan yung bahay ililipat sa isang pook, pasampasan ng mga kanayon o mga magkukumpari. Iyan po ang bayanihan. Marami pa po tayong mga kaugalian. At isa po sa natatampok at nakikilala na ating kaugalian dito sa ating bansa at maging sa ibang lupain o sa ibayong dagat, ay yung po bang tinatawag na the hospitality of the Filipino people. Nakilala po tayo sa sinasabi na hospitality of the Filipino people. Mga early 1950s po yun nang magsimulang makilala, matanyag, mapabantog ang tinatawag na hospitality o hospitality ng mga Pilipino. Mga early 1950s po yan nang mangyari. Isa pong dayuhan o turista ang naghangad na makarating at makita ang sinasabing the most perfect cone mountain in the world, ang Mayon Volcano. At ang nasabi nga pong turista ay nag-sightseeing
Paikot-ikot siya dyan sa kapaligiran ng Mayon Volcano. Yan pong Mayon Volcano, nung una ang tawag diyan ay Magayon. Alamat ng dalawang nagmamahalan. Ay may mga problema, may mga hadlang. Ang pangalan ng isang babae ay Magayon, na ang kahulugan ay maganda. Magayon. Di yung turista po paikot-ikot. Ay palibasa ay summertime po. Di nainitan siya. At siya po ay napadaan sa isang, sabihin nating amaka, yung bahay sa nayon. Isang kubo. At nakiinom po siya. Binigyan po siya ng inumin. Hindi pa po noon uso yung mga mineral water nung panahong yun po. Inom yung turista, yung dayuhan. Dahil sa init nga po ng panahon na At hindi po nasihan yung turista sa pag-inom. Sa nayon po, ay may tinatawag na yung lalagyan ng tubig. Ilalagay po yung sa hagdanan, halimbawa po ito hagdanan, yung pong kawayan, kung tawagin po sa amin yung tukil, yan. Ititigis po yan. Sasahudan po ng, inuman pa nga, yung bao Yan. Ganyan po, ititigis yan. Papatak na po yung tubig. Masarap po ang tubig sa tukil, sa kawayan, malamig. Ang ginawa po ng turista, yung tubig sa tukil halimbawa nga po sa bao, ibinuhos po niya ng ibinuhos sa kanyang ulo. At saka pa lamang sa tumigil sa pagbuhos sa ulo, sa katawan, nang mawala na po o maubos na yung laman. Halimbawa nga po, ito yung tukil, gaganon. Nung maubos na po yung tubig, tumigil. At habang ginagawa po yun ng turista, ang mag-anak ay tuwang-tuwa, giliw na giliw sa ginawa ng nasabing turista. At marahil, nung matapos, hindi natin alam kung nagpasalamat o nagbigay ng kaunting makakaya niya. Hindi po natin alam yun. Basta po ang napansin ng turista ay tuwang-tuwa yung mag-anak. At nagpatuloy po sa sightseeing ang nasabing turista. At nadaanan niya yung anak ng may-ari ng bahay na nagbigay sa kanya ng tubig at ibinuhos ang tubig sa kanyang ulo, sa kanyang katawan. Ay nakita ng turista na yung pinagkukunan ng tubig ay patak-patak lamang, patak-patak. Napakatagal bago mapuno yung tukil. Baka mga 1, 2, 3 oras bago mapuno yung tukil, yung pinaglalagyan ng tubig. Samantalang inubos niya sa ilang minuto lamang. At doon ay napaawa, napahanga ang nasabing turista. Sabi niya sa isip niya, sa loob-loob, yung tubig pala na aking ginamit, yung aking ibinuhos, bago maipon napakatagal na panahon, ilang oras bago
tipon ay inubos ko lamang sa ilang minuto. At nang ang nasabing turista ay magbalik sa kanyang bayan, doon sa ibayong dagat na kanyang pinanggalingan, ay sumulat siya ng isang artikulo na ang pamagat ay The Hospitality of the Filipino People. Doon niya isinalaysay, ikinuwento ang hospitalidad ng mga Pilipino, lalo na sa isang dayuhang tulad niya. At yun ay nalathala, nabasa sa buong mundo. Maral kung ngayon nangyari, di lalo nang nag-viral yun. Ngayon uso na itong mga cellphone, sa mga radyo lang, television, yun, ay nakarating sa iba't ibang panig ng mundo yung kanyang sinulat. At diyan po nakilala ang ating bansa sa kaugalian ng tinatawag na hospitalidad, kung paano tumanggap ang mga Pilipino sa kanilang panauhin o sa dayuhan. Diyan po nagsimula upang makilala ang mga Pilipino sa tinatawag na the hospitality of the Filipino people. Noon pong 1969, July 19, 1969, nang si Gloria Diaz, ang batikang artista at kauna-unahang naging Miss Universe sa ating bansa, ay isa sa dahilan kung bakit siya nanalo ay yung sa question and answer. Isa yun sa pinaka dahilan kung bakit siya nanalo. Ang tanong sa kanya, kung sakali na dumating ang mga astronaut sa inyong bayan, sa inyong pook, ano ang iyong gagawin? Ang sagot ni Gloria Diaz, I will offer the hospitality of the Filipino people. Ang aking isasalubong sa kanya ay ang hospitalidad ng mga Pilipino, kung paano tumatanggap ng panauhin ang mga Pilipino. Yun po ang winning piece ni Gloria Diaz. Pagluluto ko sila ng masarap na ulamin ng mga Pilipino. Halimbawa, katulad ng adobo. Yan. Ay galing sila sa isang napakalayong paglalakbay. At imposible na makabalik sila, pero nakabalik. Kaya sa kanilang pagdating sa aming pook ay buong pusong ipagkakaloob ko ang hospitalidad ng mga Pilipino. Iyan po ang isa sa dahilan kung bakit nga nanalo si Gloria Diaz. Bukod sa kanyang natatanging kagandahan, ay ang isa pa niyang katangian na maayos sa kanyang mga gamit. Tinitingnan rin pala yun, isa pa rin pala sa mga kriteria kung paano mo dadalhin ang iyong sarili, paano mo aayusin ang iyong mga gamit. Talagang maayos ang mga gamit na dala ni Gloria Diaz. At uulitin ko nga po kung bakit na nakilala ang ating bansa sa ospitalidad ay yung mag-anak na nagbigay ng tubig sa dayuhan at ang kasagutan ni Gloria Diaz, I will offer
the hospitality of the Filipino people. At iyan pa po ang mga dahilan kung bakit sa mga katangian ng ating kultura ay natampok, nakilala tayo sa tinatawag na hospitalidad. At sa pagtanggap nga po sa mga panauhin natin, hindi lamang yung sa pagbibigay ng lutuin o paghahanda. Halimbawa po na titira o yung tinatawag ngayon na staycation. Aba, yung pinakamalambot, pinakamagandang higaan ang ating ibibigay sa kanila. Ha? Yung mga pinggan, baso na hindi ginagamit ay saka lamang ilalabas dahil nga may bisita tayong dumating. Iyan po ang isang kaugalian nating mga Pilipino. Yung lahat-lahat ibibigay natin para masiyahan lamang ang ating panauhin. At sa kanilang pagbabalik, kung saan man sila nanggaling, halimbawa, yung ating kaibigan, yung ating pinsan, o kung sino pa man, aba, pag-alis ay hindi pwede na walang pabaon. Kung ano yung pinakamasasarap na lutuin ay ibibigay natin o ipababaon sa kanilang pagbabalik. Halimbawa, katulad po sa nayon, na samid-samid po tayo. Ay, halimbawa po sa amin, sa nayon, basta may bisita, yung po bang pinangat na laing, yung pong pinais, yan pong, ano pa ba, yung pinais, yung hipong ilog, sinapra, kung ano po yung pinakadabes, yung pa ang ating ipababaon sa kanila. Hindi pwede na hindi tayo magbibigay ng pabaon. Kukuha tayo ng pinakamapipintog na saging at ipadadala natin. Yan ang pagiging hospitalidad ng mga Pilipino. At diyan tayo natatampok sa mundo. Salamat po. Salamat po.